Mula sa itaas, bumagsak ang lupa at bato. Tumingala sina Chenbai at Zizon. Natakot, agad pagkatapos. Ang alikabok at lupa na ito ay mabilis na bumuhos pababa sa grupo ni Chenbai. Nagmadali silang takpan ang kanilang mga mata gamit ang kamay. Hindi lamang napakarami ng alikabok, kundi pati ang lakas ng hangin ay napakalakas. Hindi maangat ni Shenshu ang kanyang paa. Nagbulalas siya. Hindi ako makalakad pasulong. Kinailangan niyang hugutin mula sa loob ng kanyang damit ang isang Golden Light Defense Talisman. Nang makitang hinugot ni Shenshu ang talisman, agad siyang pinigilan ni Mengmeng. Sandali, lumalabas na may mas epektibong paraan ang maliit na babae. Kinuha ni Mengmeng ang isang pares ng dustproof goggles. Ibinigay kay Shenshu, at sinabi, hindi madaling gawin ang talisman mong iyan. Gamitin mo na lang ito. Lumingon si Shenshu, labis na nagpapasalamat. Agad niyang tinanggap ang salaming pang-araw mula kay Mengmeng. Pagsuot niya sa mata, para siyang naging bituin. Agad pumuri, "Oh, Mengmeng, ang dami mong dalang kagamitan. Ang galing." Tuwang-tuwa si Mengmeng na sumagot. Kagagawa ko lang niyan gamit ang Dream Creation. Kaya lahat sa grupo ay may suot ng salamin. Si Chenbai sa unahan ay nag-thumbs up. Pinupuri si Mengmeng. Magaling. Kahit papaano, hindi na natin kailangang takpan ang ating mga mata. Sa labas, nagpakita siya ng kumpiyansa para mapanatag ang lahat. Ngunit si Chenbai ay nag-aalala pa rin. Nag-iisip, bagamat hindi kayang saktan ng lupa at buhangin ang aking mga mata. Ang hangin na nagdadala ng alikabok ay medyo nakakairita rin. Nakalakad na sila ng kaunti nang biglang yumanig ang paligid. Huminto ang lahat, nag-aalalang tumingin sa paligid. 1 minuto, walang pag-iingat, lupa at bato mula sa itaas ang bumagsak kina Chenbai at Zizon. Si Zizon ay minalas, tinamaan siya ng malaking bato at nahulog sa bangin. Nagulat sina Shenshu at Mengmeng. Sumigaw, kasama Daos Chu, Master. Pareho silang labis na nataranta. Tumingin si Shenshu pababa. Sumisigaw, anong gagawin natin? Senior Mengmeng, ang lakas ng hangin at buhangin. Hindi ko makita kung saan sila nahulog. Mabilis siyang pinakalma ni Mengmeng. Okay lang, hahanapin ko sila. Tumingin siya sa ibaba, walang makitang tao. Tanging isang umiikot na bagyo ng lupa at buhangin na parang aipo-aipo. Hindi mapigilan ni Mengmeng na mag-alala. Dahan-dahan siyang bumaba at tila natuklasan si Chenbai. Bumulong si Mengmeng. Master, kanina pa pala lumipad si Chenbai at iniligtas si Zizon. Habang buhat si Zizon, hirap siyang nagsalita ng paunti-unti. Mengmeng, dalaw, big boss, tubig. Nakakain ako ng isang bungkos ng lupa't buhangin. Talagang hindi biro ang Mystic Realm na ito. Pati si Chenbai ay pagod na. Bumulong siya. Pinaalalahanan si Mengmeng. Sa dungeon na ito, limitado ang paglipad sa ere. Mas malaki rin ang konsumo. Ilang beses ko palang ginamit pero pinagpapawisan na ako. Kung tumalon ka kanina, malaking problema iyon. Mapapagod ka ng husto. Kinuha ang bote ng tubig at ibinigay kay Chenbai. Si Mengmeng ay tulala dahil sa sobrang pagiging gentleman ng kanyang master. Tiningnan niya ito ngunit hindi alam kung paano sumagot. Ngayon, gusto talagang ni Shenshu na makahanap ng solusyon sa problema. Sa tingin ko, dapat nating pag-isipan ng kaunti kung paano hindi tayo maitutulak pababa ng cliff-breaking sword. Nakapamayaywang, tumingala si Shenshu. Ang hangin at buhangin na ito ay humaharang din sa pag-detect gamit ang spirit power. Hindi ko mahulaan ang oras at lokasyon ng susunod na pag-atake. Mabilis na itinuro ni Chenbai ang kahinaan para malutas ni Shenshu. Simple lang, bago biglang umatake ang pader. Magkakaroon ng halos kalahating segundong pagyanig. Gamitin mo ang puso para maramdaman. Huwag kang maapektuhan ng hangin at buhangin. Pagkatapos mong maramdaman ang pagyanig, agad kang umiwas. Nang marinig ito, nagsalita si Zizon. Humahanga kay Chenbai. Kung gayon, ang natitirang pagpipilian ay marahil metal o apoy. Makalipas ang ilang sandali, habang nakatuon sa anino ng tagaputol, patuloy pa rin itong umawit ng tula. Mahirap ang daan papuntang Shu Mountain. Mahirap ang daan papuntang Shu Mountain. Langit, lupa, 5 elemento ang nagsisilbing mahirap na pagsubok. Ang init ay nakakapaso ng husto, nahihilo. Nahihirapang magsalita. Pagkatapos ng kantang ito, sukdulan ng init, sina Shenshu at Zizon ay basang-basa ng pawis. Nagrereklamo, ay, hindi maganda ito. Malapit na akong maluto. Hindi na ako pinagpapawisan. Dehydration. Ay, hindi kaya balak tayong sunugin ng Fire Spirit Sword. Ito na siguro ang pinakatusong sword spirit na nakita ko. Kawawa naman ang nag-iisang babae sa grupo ni Chenbai. Si Mengmeng, babae pa naman. Kailangang tiisin ng hangin at araw. Si Mengmeng ay basang-basa na parang naligo.
Kakagawa pa lang niya ng tubig. Sumangga na agad. Ang payong pananggalang sa araw ay wala ring epekto. Master, ang iyong disipulo ay malapit ng maging tuyong disipulo. Kahit gaano kapagod, hindi ipinakita ni Chen Bai ang kahinaan. Sinikap niyang maging matatag na sandigan para sa buong grupo. Lumingon siya para magbigay ng lakas loob. Huwag kayong magmadali, malapit na ito. Ang pagiging marahas ay hindi lamang ang tanging anyo ng apoy. Pagkatapos, tinitigan niya ng masusi at nagpatuloy. Ang dahan-daang pagsunog, pagtitiis, paghihintay sa tamang hangin, kapag may sapat na panggatong. Ang lakas ay mag-aalab ng husto. Iyon din ang apoy. Naintindihan si Chen Bai. Si Zizon ay parang nakahanap ng pag-asa. Lumapit siya at nagtanong, Kuya Bai, ibig sabihin ba niyan ay nahulaan mo na kung kailan darating ang Fire Sword Spirit? Siyempre, malinaw na sinabi sa kanta ng tagaputol. Hintayin hanggang kayo ay mahilo. Nahihirapang magsalita, sa sukdulang init. Kanina pa hindi makapagsalita si Shenshu. Kakabigkas pa lang niya ng ilang salita. Kung gayon, ako. Tumingala siya sa langit, umikot-ikot, nanlabo ang mga mata ni Shenshu. Sobra na siyang pagod. Bigla, sa harap niya, may isang espadang sumugod si Chen Bai pala na gumagamit ng isang espada. Itinututok ito diretso sa mukha ni Shenshu. Kumpiyansa siyang bamulong. Nahuli kita. Lumalabas na nakakolekta na naman si Chen Bai ng isa pang espada. Ito ay nagpagod na kay Shenshu at lalo pa siyang natakot. Ang espada sa kamay ni Chen Bai ay nagpakita. 5-element sword spirit, Fire Xin, Blazing Heart. Antas, 12. Lakas, 70. Bilis, 100. Pisikal, 70. Spirit power, 60. Zuo Wo Xin, Scorching Fire Blazing Heart, habang mas mataas ang temperatura. Mas malakas ang kapangyarihan. Kapag ang temperatura ay umabot sa mahigit 100 degrees, lahat ng katangian ay tataas ng 10x. Maaaring gumamit ng sikat ng araw upang magtago. Anuman ang kapaligiran, maaaring magpa-evaporate ng tubig sa loob ng itinakdang saklaw. Kinokontrol ang espada na lumulutang sa hangin gamit ang kakayahan. Tiningnan ito ni Chen Bai nang may labis na kasiyahan. Nasupil ko na ang Fire Spirit Sword. Bilisan nating tapusin ang bahaging ito ng daan. Pagkatapos ay magdagdag ng tubig. Matapos makalabas sa dinaanang iyon, umupo ang grupo ni Chen Bai para magpahinga malapit sa isang malaking bato. Lahat sila ay uminom ng maraming tubig para mapawi ang uhaw. Sa malayong dako, naroon pa rin ang anyo ng tagaputol. Patuloy pa rin siyang umaawit ng tula, mahirap ang daan papuntang Shu Mountain. Mahirap ang daan papuntang Shu Mountain. Langit, lupa, 5 elemento ang nagsisilbing mahirap na pagsubok. Gintong liwanag ay kumikislap, ang katawan at daan ay naghihiwalay. Mahirap nang bumalik, napansin ni Chen Bai, lumingon. Itinaas niya ang kamay at isinuot ang isang bagong pares ng guwantes. Si Chen Bai ay tila ganap ng handa. Tumingin siya sa unahan. Nag-iisip, mukhang ang Metal Spirit Sword ang pagsubok na labanan. Sakto lang, nainitan din ako sa araw. Naiinis na ako, nasupil ko na ang Fire Spirit Sword. Kung gayon, kawawa ka naman, Metal Spirit Sword. Sa wakas, nakarating din ang grupo ni Chen Bai sa isang liwasan sa gitna ng mga bundok. Dito, sa gitna, may isang malaking entablado. Sa gitna nito, may isang bagay na mukhang espada na lumulutang sa hangin. Tumingin si Zizon sa lugar na ito at sinabi, mukhang ang teritoryo sa unahan ay ang Metal Spirit Sword. Sumagot si Chen Bai, oo, mukhang isa itong simple at direktang laban ng pagsubok. Paglapit, mas malinaw na nakita ng lahat ang espada. Ito ay malaki at ang mga disenyo dito ay plus eco. Bagamat medyo luma na, nakita ni Zizon ang espada. Labis siyang nagtaka at nagsabi, ito ba ay isang espadang hindi pa napopanday? Naguguluhan ding nagdagdag si Shenshu. Hindi pa napopanday at hindi pa rin nahahasa. May isang kislap ng gintong liwanag kung saan. Mukhang hindi ito simple. Pareho ang iniisip ni Chen Bai sa kanilang dalawa. Tama, pero hindi na kailangang mag-isip pa ng marami. Ganoon na lamang. Kinontrol niya ang 3 espada para lumipad paitaas. Tumingin si Chen Bai sa unahan at sumigaw. Malalaman natin kapag lumaban na. Hindi inaasahan ito. May isang puwersang tumama mula kung saan. Tinamaan nito si Chen Bai. Na napatumba siya. Pagkatapos ay mabilis siyang kumuha ng buwelo para tumayo ng matatag sa lupa. Ginagamit ang kanyang mutated na kamay na virus para harapin ang espadang hindi pa nahahasa. Nang damaykit ang espada sa mga galami na virus ni Chen Bai. Nagkabitak-bitak ito, ngunit mabilis itong bumalik sa orihinal na estado. Tila nahanap ni Chen Bai ang susi sa pagtakas dito. Nanlaki ang kanyang mga mata na puno ng kumpiyansa. Naiintindihan ko na. Pagkasabi nito, yumuko siya.
Sinubukang gamitin ang virus na mahika. At sumigaw. Mayroon kang ganitong uri ng lakas na nagpapataas ng halaga ng iyong sariling kakayahan pagkatapos atakihin. Tama, yumuko siya ng mas mababa. Direktang hinarap ang malaking espada. 100 refinements become steel o true gold 100 refinements. Kalimutan mo na, kahit ano pa ang tawag sa kakayahan mo. Naging mas seryoso ang mukha ni Chenbai. Ngumiti siya ng bahagya at bumulong. Tingnan natin. Pagkatapos ng mga salitang ito, ginawa ni Chenbai ang kanyang dalawang kamay na maging malalaking maskuladong kamay. Mahigpit na kinuyam ni Chenbai ang dalawang kamay. Umikot, nagpalit ng posisyon, kumuha ng buwelo, tumalon mula sa sahig, at nagpakawala ng suntok. Kumunat ang kanyang noo at ngumisi siya. Mukhang napakasama. Ang espada at si Chenbai ay parehong sumugod sa isa't isa. Ang pagbangga ay lumikha ng isang malakas na pagyanig. Ang lupa at bato sa paligid ay naduraj. Mula sa malayo, pinapanood ni Mengmeng, Shenshu, at Zizon ang laban ni Chenbai sa espada. Sinabi ni Shenshu, "Narinig niyo ba ang sinabi ni Senior Bai?" Sumagot si Zizon, "Narinig ko. Iniisip ko kung ang espadang iyon ay walang katapusang nag-upgrade." Ang mukha ni Shenshu ay puno ng pag-asa sa resulta. Sinabi niya, "Naisip ko rin iyan." Sa wakas, ang lumang espada na pinaghirapang pandayin ni Chenbai ay natapos na rin. Matapos ang usok at alikabok, lumitaw ang isang bagong anyo. Napakakintab. Hawak ang espada sa kamay. Itinaas ito ni Chenbai. Ito pala ang gintong liwanag. Ito ay manipis na parang pakpak ng kuliglig. Ngunit ang lakas ng pagtutol nito ay napakalakas. Ang espada, bagamat mukhang napakalakas, ay napakalikot kapag hinahawakan. Ngayong tapos na, interesado si Chenbai na tingnan ang bagong espada. Tinatansya ang lakas nito, malapit sa 200. Siguro bumaba ang halaga ng pisikal na lakas. Kaya tumaas ang lakas at bilis. Ang kabuoang katangian ng ibang mga espada ay 300 lahat. Ngunit ang pisikal na lakas mo ay napunta sa lakas at bilis. Pagkasabi nito, hinawakan niya ng dalawang kamay ang magkabilang dulo ng espada. Ito ay sobrang nipis na kaya itong baluktutin. Patuloy itong nanginginig sa kanyang mga kamay. Bumulong si Chenbai. Kung gayon, gaano kalaki ang halaga ng iyong pisikal na lakas? Pagkatapos ay binali niya ang espada sa dalawa. Lumitaw ang abiso, napatay ang 100 refinements metal spirit sword. Natanggap ang 15.000 experience points. Natanggap batay sa kontribusyon sa laban. Matapos sirain mismo ang espada, binitiwan ito ni Chenbai at hinayaang mahulog sa lupa. Sinabi niya, "Ang pakiramdam na ito, 10 puntos lang. Mabuti na lang hindi ko pinili ang Metal Spirit Sword. Ayoko ng pakiramdam na palaging natatalo tapos tumataya sa huling atake." Bukod dito, napakadaling namatay ng isang ito. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo palapit sina Mengmeng, Zizon, at Shenshu kay Chenbai. Unang tumakbo si Mengmeng at nagulat. Nakalabas na ang tagaputol. Narinig ito ni Chenbai at labis na nagulat. Muling lumitaw ang anino ng tagaputol. Patuloy niyang binibigkas ang tula. Mahirap ang daan sa Shu Mountain. Mahirap ang daan sa Shu Mountain. Langit, lupa, 5 elemento. Mahirap lampasan. Sa sandaling ito, sa gitna ng usok at alikabok, direktang dumaan ang anino ng tagaputol kay Chenbai. Tumayo siyang parang bato. Sinisikap na makinig. Nagpatuloy sa pagkanta ng mga linya ng tula ang tagaputol, 5 elemento ay nakalatag sa buong bundok. Ang mahabang daan ay walang katapusan at mas mahirap tahakin. Pinapayuhan ka ng matandang ito na huwag nang tumuloy pa, kung hindi matatag ang puso sa daw. Ang daan ay hindi mabubuksan. Pagkatapos, lumabas ang tagaputol sa lugar na ito. Lumingon siya sa daanan ng mga baitang. Patuloy na umawit, mas mabuting bumalik sa daan ng paghahanap ng immortalidad. Mas mabuting bumalik sa daan ng paghahanap ng immortalidad. Nang marinig ito, labis na naguluhan si Mengmeng. Hindi niya maintindihan at nagtanong kay Chenbai, "Master, anong ibig niyang sabihin?" Nakapamayaiwang si Chenbai, yumuko, at sumagot, "Hindi maganda ito." Pagkatapos ay agad siyang lumingon at tumawag kay Chu Zizon. "Mula ngayon, kailangan nating maglakbay ng malayo. Ikaw ang dapat mauna." Nagulat si Zizon. Tulala. Masiglang inakbayan ni Shenshu si Zizon. "Naiintindihan ko na. Mahabang daan ay walang katapusan. Mas mahirap tahakin kung hindi matatag ang puso sa daw. Ang daan ay hindi mabubuksan. Ang dungeon na ito ay para sa iyo. Ang pangalang Heartseeking the Dao ay para lamang sa iyo." Gayunpaman, si Zizon ay medyo naguguluhan pa rin. Masayang nagtanong si Chenbai kay Shenshu. "Napakatayog ng pangunawa mo, Daoist Shenshu. Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang ibig sabihin ng pagbaba ng tagaputol sa bundok?" Ngumiti si Shenshu nang nahihiya. Kinamot ang ulo,
At sumagot, iyan, hindi ko masabi ng eksakto. Pagkatapos, naging seryoso ang mukha ni Chenbai at nagsalita. Ako, pakiramdam ko ito ay isang panlilinlang. Gustong linlangin ang mga taong gumagamit ng shortcut. Pakiramdam ko, matapos ang mahabang paglalakbay, ang tunay na daan ay nasa ibaba. Naalala niya ang sandaling dumaan ang tagaputol sa kanya at nagpatuloy. Bukod dito, nang dumaan sa amin ang pekeng tagaputol, nakaramdam ako ng pangingilabot, kaya niyang patayin ang sinumang susubok na bumaba sa bundok. Nang marinig na parehong naiintindihan ni na Chenbai at Shenshu ang takbo ng Mystic Realm na ito. Naguluhang hinawakan ni Zizon ang ulo at sumigaw. Patay, bakit wala akong maintindihan? Hindi ba ako karapat-dapat na malampasan ang pagsubok na ito? Ang pagiging tulala ni Zizon ay nagtulak kay Chenbai na paalalahanan siya. Kailangan mo lang magkaroon ng puso na naghahanap ng daw. Maging matatag ka. Ayoko ring manatili ng matagal sa mahabang daan na walang katapusan na ito. Pakiusap lang. Maya-maya, masiglang nagsabi si Zizon. Ang puso na naghahanap ng daw. Siyempre meron ako. Bukod dito, napakatatag pa. 4 na oras ang lumipas. Lumitaw ang system panel, abiso, ang Mystic Realm Dungeon Shu Mountain Path ay nakumpleto na. Tumingin ang lahat sa abiso ng may pagkamangha at kagalakan. Makalipas ang ilang sandali, sa mismong kinatatayuan nilang 4 na sinag ng gintong liwanag ang bumaba mula sa langit. Ito ang gantimpala para sa bawat isa matapos makumpleto ang Mystic Realm. Bawat sinag ng gintong liwanag ay may dalang maliit na bowl ang kasing laki ng kamao. Iniabot ng bawat isa ang kamay upang tanggapin ang isang bola. Lahat sila ay nasa sabik at mausisa tungkol sa gantimpalang ito. Nagulat ang sistema, ang mga miyembrong nakalampas sa pagsubok ay nakatanggap ng espesyal na gantimpala, Shu Mountain Token. Pagkatapos, isa pang malaking ball ang lumitaw mula sa lupa. Lumitaw ang abiso, na ipamahagi na ang mga gantimpala. Maaari na kayong umalis sa dungeon anumang oras. Ang dungeon na ito ay hindi na muling mapapasok at gagawing isang beses na common dungeon para magamit ng lahat ng Evolver. Hawak ni Chenbai ang isang Shu Mountain Token. Detalyado itong ipinakita sa sistema. Shu Mountain Token. Uri, espesyal na kagamitan. Epekto, kapag hawak ito, maaaring matanggap ang titulong Shu Mountain Disciple. Kapag suot ang titulong ito, maaaring pumasok sa espesyal na mapa, Shu Mountain, level 10 hanggang 89. Ang token ay nakalock sa individual at hindi maaaring ilipat, ipahiram, o ipamigay. Tiningnan niya ito at bumulong. Level 10 hanggang 89. Grabe naman ang mapa na ito. Shu Mountain. Ganoon pala kalakas. Sa kasalukuyan, marami pang kailangang gawin si Chenbai. Tiningnan niya ang natanggap sa kamay at gumawa ng plano sa isip. Ang kagyat kong misyon ngayon ay mabilis na kolektahin ang pangalawang SSS level scroll. Tapusin ang misyon ni Lido para makapag-change class ako. Kung hindi ko makukumpleto ang class change, may ipit ako sa level 10. Pagkatapos kong mag-change class, pupunta ako sa Shu Mountain para tingnan. Ang binatang si Zizon naman ay napaka-interesado sa malaking ball na natanggap ng grupo. Lumapit si Zizon, nasa sabik, hindi pa naglalakas loob na buksan ito. At sinabi, Chenbai, Kuya Bai, ikaw muna ang pumili sa mga gantimpala. Lumapit si Chenbai, sumagot, salamat. Sa sandaling ito, labis na nasa sabik si Zizon. Tumingala siya at umawit. Una si Kuya Bai, pangalawa si Ate Meng. Si Shenshu naman ay wala nang mahihiling pang kaligayahan. Niyakap niya ang token at tuwang-tuwang sinabi, hindi nyo na kailangang mag-iwan para sa akin. Ang makuha ko ang token na ito ay sapat ng pasasalamat. Lumipat ang eksena pabalik sa villa sa MCT. Matapos ang ilang panahong pakikipaglaban sa Mystic Realm, nagising si Chenbai sa malambot na kama. Kagigising pa lang niya, 2 magandang babae na ang nasa tabi niya. Ang nakababatang kapatid na si Yanzu ay tuwang-tuwa nang bumalik si Chenbai. Gising ka na, kuya. Si Yanchi naman ay nakatayo sa malayo. Nagpapakita ng malamig na anyo ngunit nag-aalala. HMPH. Natutulog sa araw. Tiyak na dahil mahina ang katawan. Narinig ito ni Chenbai. Bumangon siya. Itinukod niya ang kamay. Tiningnan si Yanchi. At sumagot pabalik. Ako, mahina. Kahit gamitin mo pa ang buong lakas ng iyong espiritual na katawan. Hindi mo man lang mahahawakan ang material na bagay. Paano mo ako matatalo? Si Yanchi. Matapos ang ilang araw na wala si Chenbai, ay agad na kumuha ng pagkakataon para magbigay ng hamon. Hehe, nagyayabang ka ba? Gusto mong subukan? Sa tingin ko, sa loob ng 3 segundo. Kaya kitang pabagsakin. Ang mga salitang ito ay nagpa-interes kay Chenbai. Ibinaba niya ang paa sa kama at sinabi, kanina sa Mystic Realm, nakakuha ko ng isang skill book na bagay sa iyo.
Tumayo si Chenbai. Hawak ang librong Spirit Concealment Technique. Inilapit ang ulo kay Yanqi. Nagpapahiwatig. Pabagsakin mo ako. Tapos ang skill na ito ay sa inyo na. Tiningnan siya ni Yanqi nang may mas malumanay na tingin. Hindi alam kung anong ginawa ni Chenbai. Ngunit ang dalawang babae ay nakahandusay na sa sahig. Walang tigil na gumagalaw. Hindi maganda ito. Malapit na akong maglaho. Ako, rin. Nakaupo si Chenbai sa kama. Nakadekwatro. Nakatingin sa dalawang babae nang may pagmamalaki. Ngayon, alam nyo na ang pagkakaiba natin. Hindi pa ako lumalaban kahit kaunti. Narinig ito ni Yanqi. Namula siya sa hiya. Tumagilid siya. Gumulong-gulong. Tiningnan si Chenbai ng mapang-akit. Hoy, may gusto ka bang babae? Kailangan bang maging maingat ka kapag nakikipag-ugnayan sa iba? Sa tanong ni Yanqi. Napailing lang si Chenbai. Sumagot siya. Mataas lang ang physical stats ko. At magaling akong kumontrol ng lakas. Pagkatapos ay inilabas niya ang libro mula sa dungeon. Dahil nagsikap kayo ng ganito. Ito ang gantimpala para sa inyo. Pagkasabi nito, inihagis niya ang libro patungo sa dalawang babae. Bumagsak ang libro sa lupa. Gumulong si Yanqi papalapit para kunin ito. Gayunpaman, ito ay isang pisikal na bagay, direktang tumagos ito sa kamay ni Yanqi. Nakalimutan ni Chenbai ang tungkol dito. Natulala siya. Hindi alam ang sasabihin sa sitwasyong ito. Kaya si Yanqi ay wala ring nagawa. Walang magawa siyang tumingin sa kanya. Hintayin naming makarecover kami bago kami mag-aral. Hindi naman tatakbo ang skill book na iyan. Ang dalawang babae ay natulungan na ni Chenbai hanggang sa puntong kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Tumayo na si Chenbai ngayon. Kahit kailan nyo gustong mag-aral. Pwede. Oras na rin para gawin ko ang sarili kong mga gawain. Lumipad palapit si Yanzu sa kanya. Nagtataka. Kuya, aalis ka na po. Hindi ba't sabi mo dadalhin mo kami sa Jiangcheng? Naglabas si Chenbai ng isang item scroll mula sa sistema. Tiningnan niya ito. Nangako siya sa dalawa. Medyo importante ito. Pag-uwi ko mamayang gabi, dadalhin ko kayong dalawa. Tuwang-tuwa sina Yanqi at Yanzu. Ang dalawang babae ay parang namumukadkad sa saya. Magalang na sumagot si Yanzu. Sige po, hihintayin ka namin. Hawak ni Chenbai ang Ranked Demon Hunter Class Change Quest Scroll. Tiningnan niya ito. Bumulong sa sarili. Paalala, naabot na ang limitasyon. Oras na para kunin ang SSS Rank Class Change Scroll sa Abyss. Ngayon, lumitaw ang imahe ni Lido sa isip ni Chenbai, na nagpadala sa kanya ng pag-aalinlangan. Gayunpaman, kung hindi ko makukumpleto ang misyon ni Lido, may ipit ako sa level 10. Lumitaw ang system panel, S-Rank Demon Hunter Class Change Quest Scroll. Tanging ang unang purong dugong demonyong nilalang na mapapatay ang magbibigay nito. Naglalaman ng natatanging espesyal na Class Change Quest Scroll. Pagkatapos makumpleto ang misyon dito, maaari itong gawing Demon Hunter Class Change Scroll. Pagkatapos basahin ang system panel, nag-isip siya. Sa totoo lang, noong una kong nakuha ang scroll na ito, hindi ko naisip na kukunin ko ang SSS rank scroll na iyon. Gayunpaman, iyon ay isang pagsubok na kilala bilang imposibleng malampasan ng mga Diyos. Pag-isipan, pinindot niya ang screen ng sistema. Ngunit ngayon, walang ibang lead tungkol sa SSS rank scroll. Kaya, susubukan ko na lang. Mukhang nakapagpasya na ang ating bida. Pagkatapos pindutin ang oo, dinala siya ng sistema sa unang palapag ng Abyss. Napakabilis. Dinala si Chenbai sa isang madilim na lugar na maraming goblin. Ang mga goblin na mapula ang balat at simple ang kasuotan. Nang makita si Chenbai, ay hindi mapigil ang mamangha. Iisang tao. Pagkatapos ay nagsimula silang magkagulo. Tao, kakainin. Tiningnan niya ang lugar sa paligid. Nagbulalas siya sa nakaraang buhay. Pagkatapos kong mag-change class bilang Demon Hunter, madalas akong pumunta sa Abyss. Hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito. Medyo pakiramdam ko ay parang umuwi ako. Ang mga maliit na goblin na ito ay madali lang para kay Chenbai. Tatlo ang sumugod para umatake. Ngunit simpleng kinontrol ni Chenbai ang tatlong Spirit Sword at pinatay silang tatlo. Lumitaw ang sistema, Mission Progress, Fallen Demon 3100s. Samantala, suot pa rin niya ang kanyang guantes. Nagpatuloy ang isa pang system panel. Mission Requirement, gamitin ang scroll upang pumasok sa unang palapag ng Abyss. Patayin ang 100 Lesser Demons at 100 Fallen Demons upang makumpleto ang misyon at umalis sa Abyss. Pagkatapos basahin, tiningnan niya ito at nag-isip. Pagkatapos makumpleto ang misyon, ilalabas ako sa Abyss. Mukhang kailangan kong magtago. Sa kasalukuyan, gusto niya lamang matupad ang pangunahing layunin sa lalong madaling panahon. Lumibot siya sa lugar na ito. Bumulong. Gayunpaman,
Ginagamit ko lang naman ito para makapasok sa abyss. Ang layunin ko ay ang pagsubok sa gitna ng abyss. Isang araw ang lumipas. Hindi kasing simple ng inaakala niya ang mga bagay. Lumilipad sa ibabaw ng matataas na bato. Kagagaling lang sa pagtakas mula sa pugad ng isang kawan ng goblin. Naiinis siyang bumulong. Hindi matapos-tapos ang misyon na ito. Nakakainis. Ang fallen demons at lesser demons sa unang palapag ng abyss ay sobrang dami. Bukod dito, mga tanga sila. Walang tigil lang sa paghabol. Hindi lang iyon. Naiinis din siya sa dami nila. Kahit na maiwanan ko ang grupong ito. Mabilis ding magtitipon ang susunod na grupo kapag bumagal ako. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Chen Bai sa bakana ng isang sumasabog na bulkan. Tinitigan niya ito ng masusi. Sumasabog ang gitna ng abyss. Wala itong pakinabang kay Chen Bai. Nag-aalala siyang tumingala sa lava na sumasabog at nagbulong sa sarili. Ang malas. Bagamat hindi naaapektuhan ng pagsabog ang pagsubok, mapupuno nito ng enerhiya ang abyss. Lahat ng nilalang na may dugong demonyo ay lalakas. Bukod dito, magpapakawala ito ng hindi mabilang na demon bloodspawn, na magluluwal ng hindi mabilang na demonyong nilalang. Libu-libong kalaban mula sa langit ang babagsak. Sa pagkakataong ito, mas lalong hindi ako pwedeng huminto. Kung hindi, madali akong mapapaligiran. Kung sakaling sa paglusot sa pagkubkob ay aksidenteng makumpleto ko ang misyon. Ilalabas ako sa abyss. Tumakbo siya palayo sa ulan ng bloodspawn. Mula sa likuran ni Chen Bai, may isang espadang sumusugod para atakihin siya. Naramdaman ito ni Chen Bai. Agad siyang umikot ng 3 beses sa ere. Matagumpay na naiwasan ang matulis na espada sa isang iglap. Sa pinagtapakan ng espada, may isang mapula at magaspang na paa ng isang goblin ang tumuntong. Mas malakas ito kaysa sa mga nakaharap ni Chen Bai kanina. Napakahusay nitong magbalanse sa katawan ng espada. Nagsalita ito, "Tingnan mo ang nahanap ko. Isang napakasarap na hapunan." Ang demonyong ito ay tinatawag na MMA fighter. Antas 16, nagpatuloy ito. "Tao, mas mabuting lumuhod ka na at magpasalamat. Pupunuin mo ang tiyan ng dakilang ako." Dahil bihasa siya sa pakikipag-usap sa wika ng mga demonyo. Tinanong ito ni Chen Bai pabalik. Isang purong dugong demon fighter. Sa unang palapag ng abyss. Bihira ito. Galing ka ba sa mas malalim na palapag? Tiningnan siya ng demonyo nang may panghahamak. "Tama, ang isang tulad mong tumatakas lang. Marami ka palang alam tungkol sa mga demonyo. Alam mo pa ang wika ng mga demonyo." Ngunit ang kaalaman ng pagkain tungkol sa kanyang amo ay walang anumang kahulugan. Sumagot si Chen Bai ng mayabang. "Tumatakas lang. Ngunit alam mo ba kung bakit sa likuran ko? Tanging mga lesser demon at fallen demon lang ang mababang uri na humahabol." Nagsimulang magalit ang demonyo. Hinawakan nito ang hawakan ng espada. Handang sumugod kay Chen Bai. Malakas itong sumigaw. "Hindi ko alam. Ngunit mapipilit kitang sabihin sa akin ang sagot bago ka mamatay. Kaya, magiging maaway nako at uunahin kong kainin ang ulo mo." Sa galit ng demonyo, tila walang reaksyon si Chen Bai. Malamig niyang sinabi, "Sasabihin ko sa iyo ngayon din." Marahang dumaan si Chen Bai sa demonyo. Tumilapon ito. Nakataas ang 2 paa sa langit. Dumilim ang mukha nito. Napabulalas. "Hay, hindi maaari." Isang tapak lang ni Chen Bai. Para sa kanya, ang demonyo ay parang isang pitik lang. Maya-maya, mula sa ere, malayang nahulog ang demonyo. Una ang ulo sa lupa. Lumingon si Chen Bai. Tiningnan ito ng may malamig na ekspresyon. Sinabi niya sa wika ng demonyo, "Dahil pinatay ko na ang lahat ng ibang uri." Pagkatapos ng mga salitang ito, sa likuran niya, ang mga bloodspawn egg sa lupa ay napisa. Naglabas ng maraming batang goblin. Hinugot nila ang kanilang sarili mula sa balat. Nag-aalalang lumingon si Chen Bai. Nag-iisip, "Kailangan kong magmadali. Kung hindi, mapapaligiran ako." 6 na araw ang lumipas. Sa balon ng abyss, Well of the Abyss. Hirap na humakbang si Chen Bai papalapit. Bumulong siya sa sarili. Sa wakas, narito na. Mukhang malapit lang. Ngunit sa totoo lang ay napakalayo. Pagod siyang sumandal sa isang malaking bato. Humihinga ng malalim. Nagrereklamo. Sa nakaraang buhay, nang mag-change class ako bilang demon hunter. Napadpad ako rito para magtago. Karamihan sa mga demonyo sa unang palapag ay hindi nangangahas lumapit dito. Sakto, magpapahinga muna ako rito sandali bago subukan ang hamon. Nag-iisa si Chen Bai sa malalim at tahimik na mystic realm na ito. Itinuro niya ang sistema. Gumagawa siya ng plano para sa maskara. Kinakain ang iba't ibang uri ng demon bloodline potions na nakolekta niya sa nakalipas na ilang araw. Puno na ang backpack at secret storage. Hindi ko alam kung anong antas ng bloodline essence ang mabubuo mula sa 10,000 low-grade na gamot na ito.
Akala niya ito na ang pinakaligtas na lugar. Mabilis na humiga si Chen Bai para magpahinga. Hindi kalayuan. Lumitaw ang isang malaking paa ng isang demonyo. Nagulat ang demonyo. Hindi ko inaasahan na may tao rito. Interesante. Narinig ang boses ng demonyo. Nagulat na nagising si Chen Bai. Lumingon siya. Ang demonyong ito ay may mahaba at malapad na bibig. Matatalim na ngipin. Sa ilalim ng baba, may dalawang balbas na nakalaylay na parang hito. Bumulong ito patungo sa kanya. Nakatanggap ako ng ulat mula sa mga alagad. May isang taong dumiretso patungo sa balon ng abis. Ang malaki at kasuklam-suklam na katawan na ito ay isang Kodao NY Yuma, Abyssal Fisherman Demon. Antas 17 hanggang 18, ang katawan nito ay parang tao ngunit magaspang ang mga braso at binti. Ang ulo nito ay malinaw na ulo ng isda at may sungay pa ng kalabaw. Nagsalita ito sa malalim na tono. Halos napatay ko na ang lahat ng ibang demon spawn maliban sa Lesser Demon at Fallen Demon. Nakatingin sa taong pumatay ng maraming kasama nito sa ilalim ng abyss. Hindi mapigilan ng demonyo ang galit. Tiningnan nito si Chen Bai at sumigaw. Mukhang ikaw na nga. Sa kabilang banda, nakikita ang anino ng demonyo na dahan-daang papalapit dala ang sibat nito. Bumangon si Chen Bai. Bumulong. Isang Abyssal Fisherman Demon. Bakit nandito ang isang bagay na hindi dapat nasa unang palapag? Pagkatapos ay tumayo siya. Sinagot ang demonyo ng napakakalmado. Ano? Lahat ba kayo ay mahilig pumunta rito para mamasyal kapag sumasabog ang balon ng abyss? Hindi na napigilan ng demonyo. Direktang umungol ito. Ang prinsipe ng demonyo na ito ay espesyal na pumunta rito para patayin ka. Tao, sino ka para maging mayabang sa abyss? Binuksan nito ang napakalaking bibig na puno ng ngipin. Kasabay nito, kumuha ito ng buwelo. Sumugod ng marahas para atakihin si Chen Bai. Itinaas ng demonyo ang kanyang trident. Mula sa dulo ng trident, tumalsik ang tubig. Nag-ipon ng lakas ang demonyo. Tumalon. Isang palo niya. At ang tubig ay humadyos kasama nito. Umatake kay Chen Bai. Kung tubig ang gamit ng demonyo, apoy naman ang gamit ng ating si Chen Bai. Pagdating ng tubig, tumayo si Chen Bai. Ginamit ang espiritual na lakas. At nagliyab ang apoy sa buong katawan niya. Yumuko siya. Ibinuka ang dalawang braso. Kasunod noon, isang malaking pagsabog ng apoy ang lumabas. Tinunaw ang atake ng tubig ng demonyong hito. Matapos masalag ang atake, pinatay ni Chen Bai ang apoy. Sumulyap siya. Tinanong ang demonyo. Prinsipe ng demonyo, kaninong anak ka na Lord ng anong palapag? Talagang nagwala na ang isang ito. Nanigas ito. Binuka ang bibig na puno ng malagkit na laway. Sumugod. Ngunit sumagot pa rin ito kay Chen Bai. Ang aking ama ay ang Lord ng ika-17 palapag. Pagkatapos ng mga salitang ito, nanigas ito at umikot. Umatake kay Chen Bai. Mabilis siyang umiwas sa gilid. Umungol ang demonyo. Isa ka lang basura na gumagamit ng hellfire. Natakot ka na ba? Mabilis na pinatigas ni Chen Bai ang kanyang mga kalamnan gamit ang kakayahan ng virus. Ang kanyang braso ay mabilis na nag-mutate sa bagong anyo. Pag-iwas sa trident, ngumiti si Chen Bai ng bahagya. Haha. Pagkatapos ay sinamantala niya ang kahinaan ng demonyong hito. Ang kamay ni Chen Bai ay lumapit ng malapit sa mukha nito. Nagulat ang demonyo. Napanganga ang pangit na bibig. Sa isang hingahan lang, ginamit ni Chen Bai ang kamay para itulak pababa ang ulo ng demonyo. Direktang ibinaon ito sa lupa. Ang lupa at bato ay nagkabitak-bitak pagkatapos ng pagtama. Tumihaya ang demonyo sa langit. Nakalutang sa ibabaw ng ulo ng demonyo. Kinontrol ni Chen Bai ang tatlong immortal na espada para lumitaw. Sinabi niya, malapit na akong kumain ng masarap na pagkain. Tapos bigla kang lumitaw para istorbohin. Pagkatapos ng mga salitang ito, pinatagos ni Chen Bai ang tatlong espada sa demonyong hito na hindi na gumagalaw sa lupa. Mahina na ito, tapos nasaktan pa ng malubha. Kaya hindi na ito makalaban. Ang mahusay na bida sa itaas ay nagsalita pababa sa wika ng demonyo. Bilang kabayaran, gamitin mo ang iyong dugo bilang pampaganya para rito. Pagkasabi nito, ipinatawag ni Chen Bai ang isang maskara mula sa sistema. Tumayo siya sa harap, nakapameaywang, at nagkomento tungkol sa mga bote ng Bloodline Potion. Siguro 10,000 bote ng Bloodline Potion ang nagsisiksikan sa backpack at storage ko. Hindi ko alam kung anong antas ng magandang bagay ang mabubuo mula rito. Lumitaw ang system panel na may detalye tungkol sa trident ng isda. Blackwater Trident. Antas, C. Uri, Sandata, Polearm. Stats, lakas dagdag 25, agility dagdag 25. Pasibo, Blackwater, kapag hawak ang sandatang ito, magkakaroon ka ng epektong paghinga sa ilalim ng tubig at paningin sa dilim. Aktibo, Wavebreaker, Level E,
Gamitin ang lakas ng tubig upang magpakawalan ng malakas na atake. Kinakailangan sa pagsusuot, lakas 60. Antas 15. Pagkatapos basahin, ngumiti si Chen-bai ng bahagya. Naging interesado siya. Makahinga sa ilalim ng tubig. Hindi masama. Ang halaga ng kakayahang ito, hindi ko alam kung kailan ko ito magagamit. Pagkasabi nito, tumingin siya sa sumasabog na bulkan sa tapat. Determinado si Chen-bai. Matatag ang boses. Tapos na ang mga istorbo. Oras na para magsimula. Mabilis siyang umakyat sa bunganga ng bulkan. Sa loob nito ay isang bangin. Tumayo si Chen-bai sa gilid. Tumingin pababa. Mukha siyang napakaliit. Matapos magmasid sandali, ngayon lamang niya naintindihan at bumulong. Tumutok sa bangin. Ngayon ko lang naintindihan ang paalalang iyon. Tumingin siya pababa sa madilim na butas. Maraming mga guhit ng lilang liwanag ang kumikinang. Mukhang napakasama. Sa itaas, may isang linya ng itim na teksto na dumadaloy kapag tumitig ka sa bangin. Ang bangin ay tumititig din sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Chen-bai kasabay ng masamang aura mula sa bunganga ng bulkan. Tila naramdaman niya ito. Bumulong siya. Nandito na. Lumitaw ang system panel. Nakita ka nito. Isa kang nilalang na may likas na talino. Habang mas tumititig sa bangin na naglalabas ng kakaibang enerhiya. Tila hindi mapigilan ni Chen-bai ang sarili. Ang buong katawan niya ay nanginginig na parang takot na takot. Maging siya ay hindi maintindihan at bumulong sa sarili. May pakiramdam ng gulat. Ito ang hindi may iwasang pakiramdam kapag tumititig sa bangin. Ngunit hindi ako pwedeng umatras. Kung hindi, agad akong may iwan. Kung gayon, wala nang pagkakataon pa. Lumitaw ang sistema, nakita nito ang iyong antas, 10. Ngayon, ang mga kamay at paa ni Chen-bai ay walang tigil sa panginginig. Ginamit niya ang dalawang kamay para pigilan ang sarili. Hindi inaalis ang tingin sa bangin. Nag-isip siya, sa nakaraang buhay. Hindi mabilang na mga henyo sa level 10 o mga disipulo ng mga walang kapantay na eksperto ang huminto rin dito. Sa isang bahagi lang nila, nakatakas sila sa pagtitig na ito. Sa huli, walang sino man sa kanila ang nakabalik ng buhay. Lumitaw ang sistema na may mga abiso, nakita ka nito. Hindi ka pa nag-change class. Nakita ka nito, wala kang bloodline. Nagpatuloy ang isang malaking system panel sa harap ni Chen-bai. Sunod-sunod na abiso. Nakita ka nito, wala kang S-rank na kagamitan o mas mataas pa. Nakita ka nito, wala kang panlabas na tulong na nagpapalakas sa iyo. Nakita ka nito, lahat ng mayroon ka ay nakuha mo sa pagnanakaw. Nakita ka nito, ang lakas mo ay sa iyo. Nakita ka nito, may sapat kang lakas para kontrolin ang sarili mo. Nakita ka nito, hindi mo alam kung ano ang iyong haharapin. Nakita ka nito, ang pangalan mo. Nakita ka nito, ang iyong takot at puot. Nakita ka nito, wala kang anumang kakaibang panangga. Hindi makahinga si Chen-bai. Yumuko siya upang mapakalma at mapatatag ang katawan. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang system panel, tinasa ka nito. Ikaw ay kwalipikado. Binuksan nito ang daan patungo sa pagsubok ng abis para sa iyo. Labis na nagulat si Chen-bai sa abisong ito. Hindi siya makapaniwala na nalampasan niya ito. Nagpatuloy ang isa pang system panel sa tabi, pagkatapos makumpleto ang pagsubok ng abis. Matatanggap mo ang SSS Rank Abyss Lord Class Change Scroll. Ang scroll na ito ay nakatali sa taong nakakumpleto ng pagsubok. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Imulat ni Chen-bai ang kanyang mga mata ng malaki para makita ng malinaw. Hindi siya makapaniwala, napabulalas, tagumpay. Nagpatuloy ang sistema sa pagbibigay ng gabay, tumalon sa bangin. Simulan ang pagsubok. Ang pag-atres ay ituturing na permanenteng pagsuko. Kahit ang pag-atres ay hindi pwede. Pagod na yumuko si Chen-bai. Sinikap niyang bumangon. Heto na. Thud. Si Chen-bai, mula sa mataas na bangin, ay nagpas siyang tumalon upang magpatuloy. Inanunsyo ng sistema ang nilalaman ng pagsubok, talunin ang ilusyong anyo ng Demon Lord, antas 10, sa bawat palapag sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Pagkatapos ng bawat pagtaas ng palapag, magkakaroon ka ng oras ng pahinga mula 1 minuto hanggang 1 oras. Kung walang Lord sa mga palapag ng abis, kukunin ang imahe ng Lord mula sa nakaraang palapag. Bumulusok siya pababa kasunod ng paikot na kakaibang liwanag. Nagpatuloy sa pagpapakita ang sistema. Lahat ng estado ng kalahok sa pagsubok ay ibabalik sa orihinal na limitasyon. Lahat ng kagamitan at cooldown ng mga skill ay i-reset sa 0. Lahat ng kagamitan ay aayusin. Pagkatapos makumpleto ang pagsubok, ito ay magsisimula. Ngayon, tila marami siyang nalinawan. Ang kanyang mga mata ay parang nakakakita ng malinaw. Nagsalita, buong cooldown reset. Kung gayon, ang 70 taong hourglass ay maaari ring. Biglang nag-abiso ang sistema ng isang mahalagang bagay, nagkaroon ng error.
Nagkaroon ng error. Hindi maibalik ang kalahok sa pagsubok sa peak state. Biglang huminto. Si Chen Bai ay naiwang nakalutang sa kalawakan. Tulala siyang tumingin sa screen ng sistema. Hindi mapigil ang mainis. Lintik. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganitong hindi inaasahang bagay. Ngayon, biglang lumitaw ang sistema na may kagyat na abiso, bumalik sa nakaraan, aktibo, maaari kang bumalik sa anumang punto sa nakaraan at burahin ang lahat ng iyong nakamit sa nawalang timeline. Natitirang cooldown, 72 taon, 6 na buwan, at 7 araw. Ang skill na ito ay hindi maaaring mabawasan ang cooldown ng anumang epekto ng skill o kagamitan. Pansin, sa leeg ni Chen Bai. Lumitaw ang hourglass. Tiningnan niya ang kilos na ito at nagtaka. Hourglass, bakit biglang lumitaw? Mukhang hindi kayang i-reset ng abyss ang skill na ito. Anong gagawin ko? Sunod-sunod pagkatapos noon ang maraming makakapal na system alert para kay Chen Bai, nagkaroon ng error. Nagkaroon ng error. Nagkaroon ng error. Sa harap ng sitwasyong ito, talagang naguluhan si Chen Bai. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin. Nagpatuloy ang sistema sa pagbubukas ng karagdagang abiso, dagdag, bumalik sa nakaraan, aktibo, maaari kang bumalik sa anumang punto sa nakaraan. Lahat ng iyong nakamit sa nawalang timeline ay mabubura. Limitasyon ng skill, hindi ka maaaring bumalik sa panahong bago ka pumasok sa abyss well. Cooldown, 0. Sa sandaling ito, nakalapag na rin si Chen Bai sa ilalim ng mataas na hukay ng bundok. Kasabay nito, sa screen, nagpatuloy sa pagpapakita, estado ng kalahok sa pagsubok ay ganap nang naibalik. Magsisimula na ang pagsubok. Sa wakas, nalampasan din ang yugtong iyon. Tiningnan ni Chen Bai ang kanyang kamay na puno ng enerhiya ng virus at nakahinga ng maluwag. Mabuti naman, kaya walang anumang hindi inaasahang nangyari. Bukod dito, ang cooldown ng hourglass skill ay talagang nawala na. Kaya ang paglampas sa pagsubok ng abyss na ito ay hindi na magiging problema. Makalipas ang ilang sandali, sa harap ni Chen Bai, lumitaw ang isang demonyong malaki, matangkad, at maskulado. May dala itong malaking espada sa balikat. Ang kulay ng balat nito ay matingkad na lila. Ngumisi ito, tumingin kay Chen Bai nang may pananabik. Unang palapag, mababang antas na Lord Demon Warrior, antas 10. Espesyal na kondisyon para sa palapag na ito, wala. Tiningnan ng demonyo si Chen Bai na napakakumpiyansa sa sarili. Tahimik na tinasa ni Chen Bai. Mababang antas na demonyo, wala man lang banta, tulad ng iniisip niya. Ito ay kasing halaga lamang ng kuko sa paa ni Chen Bai. Isang talon niya, pinutol niya ang lilang demonyo. Sistema, nalampasan ang unang palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Susunod, sa isang palapag, isang demonyong mahaba ang buhok ang humihingal. Nalampasan ang ikalawang palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Pinagpapatay ni Chen Bai ang 3 pang albino na demonyo. Pinutol ang katawan ng bawat isa sa 2 piraso. Nalampasan ang ikalimang palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Susunod ay ang demonyong may ulo ng kalabaw. Walang damit, na pinatalsik niya sa isang suntok lamang. Nalampasan ang ika-17 palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Ganoon na lamang, gamit ang malakas na lakas. Pinatay niya ang isang malaking galit na baka na demonyo, na nagpaiyak dito. Nalampasan ang ika-26 na palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Isang serye ng mabilis na pagpatay sa 3 mapuputing demonyo. Hinati ang katawan ng bawat isa sa 2 piraso sa ere. Nalampasan ang ika-34 na palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Patuloy na ganito, walang tigil ang abiso ng sistema. Nalampasan ang ika-41. 50 palapag. Pakiusap, pumili ng oras ng pagbawi. Sa ika-66 na palapag, ang demonyo sa ulo ay may 2 sungay. Hawak ang isang malaking espada. Idinila ang dila, sumugod para atakihin si Chen Bai. Mamatay ka na, tao. Dito magtatapos ang iyong paglalakbay. Sa ibaba, impormasyon ang nagpakita, Demon Lord Blood Armor Clan Sword Demon Edo, antas 10. Espesyal na kondisyon para sa palapag na ito, maaari lamang patayin sa pamamagitan ng kahinaan. Ang mga atake sa ibang bahagi ay walang epekto. Sa sandaling ito, tila nagulat si Chen Bai. Habang sumusugod ang demonyo, nagngalit siyang ngipin, bamulong ng may pagkainis, lintik. May espesyal na kondisyon mula sa ika-50 palapag pataas. Nagsimula nang bumaba ang lamang ko sa attributes. Ang fighting skills ko mula sa 2 buhay ay hindi kayang tapatan ng buong buhay na pakikipaglaban sa mga demonyo. Dagdag pa ang ganitong kondisyon. Ang attributes at fighting skills ay wala nang lamang. Kailangan ko pang hanapin ang kahinaan niya. Nag-atake sila sa isa't isa.
Habang pababa ng pababa, si Chen Bai ay parehong napapagod at nauubusan ng lakas. Hindi na kasing angas tulad ng dati. Tumama ang espada nito sa balikat ni Chen Bai. Tinitigan ng kasuklam-suklam na mukha ng Demon Lord. Nag-isip si Chen Bai, sa kasalukuyan, one-on-one laban sa Demon Lord. Ang attributes at fighting skills ay wala nang lamang. Kailangan ko pang hanapin ang kahinaan niya. Kailangan kong makipagsapalaran ng kaunti. Sumugod sina Chen Bai at ang demonyo sa isa't isa. Ang tunog ng mga sandatang nagbabanggaan ay malakas. Clang, clang, thud, thud. Pareho silang tumilapon sa magkabilang panig. Umikot si Chen Bai ng ilang beses sa ere. Mabilis niyang inayos ang postura para makalapag. Sinamantala ng demonyo ang sandaling ito. Mabilis niyang inihagis ang espada kay Chen Bai at sumigaw. Walang saysay ang pagpupumiglas. Mamatay ka na. Og, isang ungol mula kay Chen Bai. Nagbago ang kanyang mukha. Ang buong katawan niya ay nasaktan dahil sa impact. Ang espadang inihagis ng demonyo ay tumago sa katawan ni Chen Bai. Tumilapon siya. Ganap na nasugatan si Chen Bai. Nakahiga siya sa lupa. Ngayon, humina na ang lakas ni Chen Bai. Nanlalabo ang mga mata niyang tumingin sa espada na hinugot ng demonyo mula sa kanyang dibdib. Sinabi nito, "Tao, mahusay ang iyong kakayahan at recovery ability. Ngunit napakatanga mo." Pagkasabi nito, tumalikod ito. Malakas na iwinasiwas ang espada. Nagpatuloy ito. "Pinalakas ako ng mga dakilang tuntunin ng abis. Hindi mo ako matatalo." Sa sandaling ito, lumitaw ang sistema, Venom Hand State Active.